stress at depressed na OLA victim? Ang post na ito ay para sa iyo. Panoorin hanggang sa huli. Important OLA reminders. Stop muna po sa payments. Lalo kung walang-wala na pong pambayad. Huwag din pong magpa-partial or extension payment. Lalo ka lang malulubog niyan. Turn off your OLA SIM. If hindi pwede i-turn off, ilagay sa black unknown color setting ang phone nyo. Much better if magpalit na kayo ng SIM. Try your stress at depressed na OLA victim? Ang post na ito ay para sa iyo. Panoorin hanggang sa huli. Important OLA reminders. Stop muna po sa payments. Lalo kung walang-wala na pong pambayad. Huwag din pong magpa-partial or extension payment. Lalo ka lang malulubog niyan. Turn off your OLA SIM. If hindi pwede i-turn off, ilagay sa black unknown color setting ang phone nyo. Much better if magpalit na kayo ng SIM. Try your best na huwag basahin ng text, emails ng OLAs. Ignore all calls for the meantime. Inform your contact ahead of time na someone may contact them saying ginawa silang co-maker or guarantor. Explain your situation. Secure all your social medias, FB, IG, etc. Even chat apps, Viber, Telegram, WhatsApp. Mark all OLA emails as spam. Out of sight, out of mind. Ika nga, di ba? Relax, calm down, and clear your mind from OLAs. Matulog ka at kumain ng masarap. Yakapin mo ang pamilya mo, lalo ang mga anak mo. Hindi ang OLA ang magpapabaksak sa iyo. Kaya tulungan mong bumangon ang sarili mo. Tandaan mo, mas tinitira ng mga nangaharas na agents ang mga victims na panay sagot o pakiusap sa kanila. Kahit umiyak ka ng dugo dyan, wala silang pakialam. Makasingil lang sa paraang alam nila. They will target your mental health. So, don't let them. Yung mga harassment, text, emails, and calls, para siyang malaking bato na pinupukpok nyo sa ulo nyo kada binabasa nyo. Tapos, mag-complain kayo na masakit ang ulo nyo. Muli po, ang mga death threats, pananakot at kaso na sinasabi nila ay wala pong bisa. Huwag nyo po sanang bigyan ng kapangyarihan ang OLA sa kada nagbabasa kayo. Alam naman natin na hindi po yun totoo. Bakit po ang hirap sa inyong iwasan na huwag magbasa? Ako po ay biktima din kagaya nyo. Nung nalaman ko ang mga batas at nagtanong-tanong ako, lahat ng payo na alam ko, ginawa ko. Lahat ng mabuti at mga testimony ng OLA survivors, pinakinggan ko. Kung hindi naman nangaharas ang OLA, bayaran. Makipag-usap din ng maayos for payment arrangement. At pag minura ka na, that's the time mag-stop ka sa pakikipag-communicate. Kung hindi po talaga natin kaya, hindi magbasa, sana po dumating kayo sa point na magising kayo sa katotohanan. Pahalagahan nyo po ang mental health. Most of them are illegal loan shark kahit SEC registered sila. Kung hindi sila sumusunod sa tamang interest na ipapataw na naaayon sa batas, illegal pa rin po sila. Budol online. Simula kayo sa isa and before your due date, they will call you and remind you to pay them stating a cut-off usually 9 AM. Pag di kayo nag-reply to confirm, alam na nila na tagalit ka. So if you notice, maya-maya may matatanggap na kayo na message congratulating you na approve kayo sa isa na naman na OLA. Tendency is you to grab it para may
itapal kayo sa previous OLA ninyo. It goes on and on until you will realize na nabitag na kayo ng mga OLA. When you fail to pay, mind you guys, hindi sila napapakiusapan. Blast messages will start containing threats, coercing, harassment, etc. that will result you to panic and find means to pay them again. In other words, controlled na kayo ng OLA. It will even come to a point na pati hindi ninyo ginawang reference sa contacts nyo ay tatakutin din nila. Plus, ipopost pa kayo sa FB, sa mga buy and sell at marketplace na malapit sa inyo or even sa company page ng work ninyo. Secure your social media accounts and contacts ASAP. Paano nyo naisip na ang OLA ay makakatulong sa inyo kung ang interest ay more than 40% payable in 7 days at may freebie pa ng pamamahiya at panghaharas pag na-delay ng konting oras? Ang OLA ay ginawa ng demonyo para sumira ng buhay ng tao, hindi para makatulong. Kaya mag-isip-isip bago nyo i-click si OLA. Sa mga biktima na, don't pay them anymore. Stop na po. Maawa na kayo sa mga sarili ninyo. Never pay them unless sa legal na pamamaraan. Never idaan sa online ang pagbayad. There is no guarantee na ang bayad ninyo, lalo na kung partial, ay mababawas sa inutang ninyo. There is no guarantee na matatapos ang utang ninyo sa kanila. There are so many cases na ginagawan pa rin ng utang ang biktima kahit hindi na nagre-loan. I am not suggesting na hindi sila bayaran. Bayaran lamang sila sa legal na paraan upang makasigurado na maklose ang inyong account. How? Ask them to give you their office address so that you can personally pay them. Most likely, they will not give you an address dahil takot sila ma-raid dahil illegal nga sila. Kung ayaw magbigay ng address, ask them to summon you in your barangay so you can pay them in the presence of the barangay lupon. Kung ayaw pa rin, wala na tayong magagawa kundi i-secure ang lahat ng inyong social media accounts, contact, and inform your friends, co-workers, relatives that you are being threatened and there is a possibility na sila ay matawagan ng agents ng OLA. Then you start mastering the art of deadmatology. Block all incoming calls and receive all the messages but never reply. Save all harassing messages for evidence in case you decide to file a case against them. I suggest you file at NPC. Never reply to their message. Never. First thing to do is send email complaints to Malacanang Complaint Center. Paste at op.gov.ph, PCC at malacanang.gov.ph. They will forward your complaint at SEC, NPC, DOJ. Then, coordinate with the said agency. Remember, they will text you or email you all kinds of messages just to extort money from you. They can be monster and they can be saints when dealing with you. Wag na wag padadala. Be firm. Lahat gagamitin nila sa messages nila kagaya ng bench warrant, NBI, PNP, judge, lawyers, killers, etc. Wag matakot. Lahat yan ay katang-isip ng mga OLA agents and mostly sent to many via my SMS and scripted. They will also go to the extent na puntahan kayo sa bahay or office ninyo. If that happens, never sign anything na papipirmahan sa inyo or sa mga naiwan sa bahay kung wala kayo. Ang totoong subpina ang dumarating through email or sheriff ang naghahatid. When you settle your debts with them, make sure
to demand for an official receipt with company's name and with BIR number, quit claim, and the most important thing, ipabura ang account ninyo sa harap mo at ng testigo mo. Kung papaano nila gagawin, bahala sila, basta't mabura. It will be your advantage if antayin mo na lang silang mag-file sa small claims against you. Civil case lang naman po yan. At sa small claims po, hindi kayo pwedeng pwersahin na magbayad ng buo. Maaayon po yon sa inyong kinikita at ang tamang interest lamang ayon sa batas ang pwede nilang ipataw sa inyo. Don't be afraid of them. They can never harm you physically, but mentally, emotionally, and financially, they can if you allow them to. Kaya kaibigan, wag po kayong matakot, labanan ang ilegal na ola sapagkat sila ay salot sa lipunan. Ginawa ka daw guarantor sa online lending apps, sabi ni agent. Malinaw ang batas na nakalagay sa Article 1403, Paragraph 2B ng New Civil Code na ang pagiging guarantor ay magiging valid lamang kung ito ay nasa isang kasulatan at ito ay pinirmahan ng guarantor or contact reference mo. Kung ginamit lang ang name or cellphone number bilang reference ay wala silang pananagutan sa utang mo. Mas malinaw pa yan sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya ikay huwag mag-emote dyan at sabihin na, bakit ginawa mo akong guarantor? Ako tuloy ang sinisingil. Takot na takot, ate. Relax ka lang, kalma, at baka ikay ma-high blood, aba. Nakuha la ang number mo sa phone book. Ikaw may pag-post pa kapag naman nag-aaway ang mga kapitbahay nyo. Magkakasama kayong nakatambay sa may tindahan habang nagchichismisan. Mare, chill ka lang. Ano ang maaaring gawin sa harassment at banta mula sa online lending app? Ayon sa SEC, ito ang karaniwang reklamo laban sa ilang lending companies na nasususpinde o inalisan ng lisensyang mag-operate. Gumagamit sila ng tinatawag na unfair debt collection practices tulad ng pangbabanta, natatawag o magpapadala ng mensahe sa mga kontak sa social media at mobile phone kapag hindi nakapagbayad sa oras ang nangutang. Kung minsan, inilalarawan ng mga mensaheng ito ang nangutang bilang scammer o ipapahiya ng nangutang at ibubulgar ang detalye ukol sa hindi nabayarang utang. Kung minsan, makatatanggap ang nangutang ng text messages galing sa mga hindi kilalang numero kung saan sila ay minumura at tinatawag ng kung ano-anong pangalan at pinagbabantaang ire-report sa Credit Information Corporation, ang Public Credit Registry at lalagay ng mga impormasyon ukol sa utang para mapilit ang nangutang na magbayad. Ang mga gawang ito ay illegal at papasok sa ilalim ng unfair debt collection practices kung saan maaaring maparusahan ang lending company ng multa mula 25,000 pesos hanggang 1 million at suspensyon o rebokasyon ng lisensya para mag-operate o pareho. Para i-report ang tinatawag na unfair debt collection practices, maaaring magsumite ng reklamo ang nangutang sa SEC sa CG/FD_MD at sec.gov.ph. Ang mga detalye kung paano mag-ain ng reklamo ay makikita rito. Paano masabi? Nag-issue ang National Privacy Commission ng NPC Circular 2001 na nagbawal sa OLAS na mangalap at gamitin ang mga personal na impormasyon at mga sensitibong personal na impormasyon ng mga nangutang sa kanila at paggamit nito para sila'y ipahiya o piliting magbayad sa oras. Maaring maghain ng reklamo ang nangutang sa pamamagitan ng 8234-2228 local 114 o sa email sa complaints@privacy
www.pn.gov.ph. Sana all. Ang pagkilos na ito ay katumbas ng krimen na libel o oral defamation, paglabag sa data privacy law, grave coercion, grave threat, o unjust vexation. Maaaring magsampa ng reklamo ang nangutang sa PNP Anti-Cybercrime Group, PNP-ACG, sa kanilang Complaint Action Center hotline, Smart +63 961 829 8083 at Globe +63 915 589 8506. Ang regional offices ng PNP ACG ay makikita sa link na ito. Maaari ring i-reports ito sa NBI Operation Center sa 0961-734-9450, NBI Anti-Fraud o Cybercrime Division sa 852-382-31-38 o sa kanilang mga social media accounts. Pwedeng sabay-sabay ang mga pagkilos na legal na nabanggit dahil may kinalaman sila sa iba't ibang illegal na gawain ng OLAS. Tanong bilang isa, maaari bang makipagnegosasyon ang nangutang para sa mas magaan na pagbabayad kung sakaling hindi nito natupad ang naunang kasunduan ukol sa termino ng bayaran? Sagot: pwedeng subukan na makipag-areglo sa lending company para sa mas mahabang panahong pagbabayad sa utang o pagbayad ng installments, pero hindi obligado ang kumpanyang tanggapin ito. Kung hindi tanggapin, obligado ang umutang na sundin ang unang usapan at may karapatan ang lending company na magkaso base dito. Tanong 2. Kung napawalang bisa na ang lisensya ng online lending app OLA, obligado pa bang magbayad ang nangutang? Sagot: sa ilalim ng batas, obligado ang nangutang na bayaran ang principal na utang. Sa bisa ng prinsipyo na walang sinuman ang maaaring magpayaman ng hindi makatwiran o makinabang sa kawalan ng ibang tao, unjust enrichment. Tanong 3. Ano ang pwedeng gawin kung ako at ang aking mga contacts ay hinaras ng online lending at pinagbabantaan pa? Sagot: una sa lahat, kung may iwasang umutang sa online lending ay umuiwas na, dahil nga sa reported na mataas na interest rates at sa mga illegal na ginagawa ng ilan sa kanila. Ayon sa ating saligang batas, hindi nakukulong ang sinuman dahil sa hindi pagbabayad ng utang, except kung ang pag-utang ninyo ay ginawa ng may panloloko or fraud or panlilinlang. Halimbawa, napatunayang umutang na walang planong bayaran ang utang, in which case, maaaring masaklaw ng estapa ang inyong ginawa na siyang may karampatang parusang kulong and or multa. Gayunpaman, pinapaalala namin na kailangan pang bayaran anumang pagkakautang. Maaring partial payment or full payment ang gawin. Kung hindi pa fully paid at lumagpas na sa period ng pagbayad, maaari rin pong sampahan ng civil case for collection and damages ng inutangan ang may pagkakautang sa kanya. Maaari itong small claims kung ang utang ninyo ay hindi lalagpas sa 1 million pesos. Ayon naman sa ating civil code, hindi pwedeng maningil ng interest or penalties unless ito ay nasasaad sa isang kasulatan, expressly stipulated in writing. Kailangan din pong nasasaad sa nasabing kasulatan na mapapatawan ng interest ang natitirang unpaid interest mula sa nakaraang payment period para maging valid ang pagpataw nito. Wala rin naman pong limit ang rate ng interest, basta siguruhin lamang na ito ay reasonable o reasonable. Kung may kasulatan kayo, ang utang
ay mapapatawan ng interest at penalties kung nakasaad ito sa kasulatan hanggang di nababayaran. Kung sakaling may kasulatan nga ng pagbayad ng interest at umabot naman ito sa korte, pwede pong i-reduce ng korte ang amount ng interest kung masabi nilang unfair or unconscionable ang nasabing amount ng interest. Kung magpataw ng interest at walang kasulatan ay illegal ito at maaaring masaklaw ng criminal case na violation ng Truth in Lending Act or RA 3765. Sa ganang ito, kung hindi kayang bayaran ng buo agad ang utang, pwede pong makipag-usap directly sa nagpautang sa inyo tungkol sa restructuring ng pagbayad sa utang upang maipaliwanag ang inyong sitwasyon at humiling na mapagaan ang pagbabayad nito. Paalala lamang na ang desisyon ng nagpautang na magbigay ng restructuring ay purely voluntary at hindi maaaring ipilit sa kanila. Kung anuman ang mapagkasunduan ninyo ay mabuting ilagay sa isang kasulatan at ipanotaryo. Pinapaalala rin namin na ang kontrata o agreement sa pagitan ng umutang at inutangan ay may bisa ng batas sa pagitan nila. Kailangan pong sundin ang mga karapatan at obligasyon ng bawat isa na nakasaad dito. Gayunpaman, kung kayo ay kinukulit at pinagbabantaan at tinatakot na ididemanda ng paulit-ulit, maaari itong i-report sa kinauukulan. Una, ayon sa Data Privacy Act, meron tayong karapatan na maprotektahan ang ating personal na impormasyon at masiguradong magagamit lamang ito para sa mga layuning sinang-ayunan natin o iba pang legal na layunin. Ang National Privacy Commission, NPC, ay ang ahensyang may mandatong siguraduhin na narerespeto ang mga karapatang ito. Noong Setyembre 14, 2020, naglabas ng NPC ng abiso na tahasang ipinagbabawal ang mga online lending firm na mangolekta at gumamit ng impormasyon ng mga contacts ng mga customer nito, e.g. pangalan at numero, mula man sa cellphone o social media. Higit pa, ipinagbabawal nito ang anumang paraan ng pangharas sa customer gamit ang nakalap na impormasyon mula sa contacts. Para matugunan ang harassment na inyong nararanasan, maaari kang sumangguni sa NPC at mag-file ng complaint sa numerong 8234-2223. Gamitin ang lokal 114 o ipadala ang inyong salaysay sa complaint@privacy.gov.ph. Pangalawa, kung may pagtreten naman na ipapahiya ka o anumang mga pagbabanta, ay ituturing itong krimen ng threats na pinarurusahan sa ilalim ng Revised Penal Code. Para i-report ito, maaaring sumangguni sa PNP Anti-Cybercrime Group, PNP ACG, sa kanilang Complaint Action Center Hotline Smart +63 961 829 8083 at Globe +63 915 589 8506. Ang mga number naman ng regional offices ng PNP ACG sa inyong lokasyon ay makikita sa sumusunod na link. Maaari mo ring isangguni ang problema sa NBI Operations Center at 0961-734-9450, NBI Anti-Fraud or Cybercrime Division at 852-382-31 hanggang 38, or i-message ang NBI sa kanilang website or social media account, Facebook. Pangatlo, ang gawain ito
ay itinuturing ring unfair debt collection practices na ipinagbabawal ng batas ayon sa Securities and Exchange Commission SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019. Maaaring patawan ang kumpanya ng multa mula 25,000 pesos up to 1 million o isuspend o i-revoke ang kanilang permisong gumawa ng lending activities. Para rito naman, maaaring mag-report sa SEC sa email na cgfd_md@sec.gov.ph. Ang karagdagang detalye para sa complaint ay makikita sa kung napansin nyo o napag-alaman na biglang nagpalit ng pangalan ang online lending apps, hinihikayat namin na i-report din ito sa SEC para ma-aksyonan nila agad. Maaaring sabay gawin ang mga report na ito dahil sa iba't ibang aspeto ng sitwasyon ang nire-regulate ng mga ahensya ng gobyernong ito. Huwag maging biktima ng online lending apps. Hola! Una sa lahat, mag-email na reklamo, gumawa ng salaysay, ilakip ang ebidensya at isend sa pace@op.gov.ph nang sa ganon, ang Presidential Action Center, PACE, ang mag-forward ng inyong reklamo sa SEC, NPC, NBI o DOJ.